Hello mga ka-rolls! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng tatlong bento cakes. Hindi gaanong maganda ang pakiramdam ko ngayon. Feeling ko nahawa ako sa mga anak ko kasi recently lang is nilagnat sila and inuubo and sinisipon. Ngayon naman, feeling ko ako naman ang magkakaroon, pati na rin ang asawa ko mukhang nahawa yata kami. Buti na lang talaga is isa lang yung inaccept kong cake kahapon and today is yung day off ko. Although kailangan din namin mag-bake ng mga cakes mamaya dahil marami rin kaming orders for tomorrow, pero hindi naman sila ganun ka big orders kaya kahit papano is makakapagpahinga pa naman kami. Ito nga palang first cake natin is bento combo and walang sinan na inspiration design sa atin si customer. Basta ang request niya lang is pastel red sana ang color and then simple and maliliit na flowers na lang ang ilagay daw. Color ivory ang napili kong color dito sa first set of flowers natin para mag-match siya and mag-create ng accent sa cake natin. Kasi pangit naman kung color pink or lighter pink ang pipiliin natin. So gusto natin as much as possible is maging elegant ang itsura ng cake dahil para ito sa mother ng ating customer. And then ito, gumawa ako ng isang pirasong flower na lighter pink lang and then gumawa ako ng mas maliliit na version. Tapos, yung color ng base cake natin na icing, which is yung pastel red, hinaluan ko ng ivory na color sa piping bag para magkaroon siya ng medyo realistic na flower. Kasi diba may mga flowers na iba-iba yung shades ng colors niya. And then, nilagay ko lang sila sa side na parang pamoon. Tapos, nilagyan natin ng dedication sa right side. And para mas maging lively or buhay na buhay ang ating cake design, is naglagay tayo ng mga leaf na color green. Kasi masyadong boring kung walang parang opposite na color, which is yung color green. Tapos, syempre, yung cupcakes natin, palagi yan nagmamatch sa kung ano ang theme and color ng ating base cake. So, gumawa lang din ako ng rose dito sa unang cupcake natin. Same color doon sa base cake natin. Pero meron konting halong ivory tone na pinahid ko lang sa or kinalat doon sa pinaka plastic nung piping bag natin. And then ito, super duper maraming ivory tapos konting pastel red para mag-create siya ng ganyang effect. Hindi ko pa talaga super duper 100% perfect ang paggawa ng mga pipe flowers, pero super na-enjoy ko siya kasi parang kahit na paano lang yung stroke, nakukuha at na-achieve yung pagiging flower niya. Kasi syempre, di ba, kahit magaganda yung mga flowers in real life, may mga imperfection siya. And natutuwa ako kasi kahit papano is na-achieve ko yung mga ganitong design, lalo-lalo na kapag nire-request ni customers. Dati kasi halos ganito din yung ginagawa ko. Kaso kapag ka sa mga cake package, simple rosette na lang yung nilalagay ko sa cupcakes natin para mas mabilis ang trabaho syempre. So, yung pinaka-center na mga flowers natin, nilagyan ko siya ng gold raggies para naman magkaroon siya ng kinang effect. And then, yung natitirang cupcakes natin is white ivory na, actually, kahit paano na lang tong design na to. Pero, ang alam ko is may nakita akong ganitong design somewhere, online or sa Google. Tapos, since naalala ko siya, ganyan na lang din yung ginawa ko para simple din siyang tingnan. And ayaw naman natin na maging over or OA yung design natin since ang request ni customer is elegant and simple na pipe flower na design. At ito na ang final result ng ating first cake. Meron siyang shining effect kasi inisprayan ko siya ng pearl white na luster dust. Ay, diba? Napaka-shala niya. Ang ganda-ganda. Dito naman tayo sa second cake natin. Napaka-simple lang ito kung titanin ninyo. Pero napaka-matrabaho niya kasi napakarami ng colors. Rainbow colors siya. Actually, gumawa ako ng separate video tutorial kung paano ma-achieve yung mga colors na ito sa icing natin nang walang nasasayang na food color and walang nasasayang na icing. Nakalimutan ko pa nga videohan yung first 3 colors nung paglagay ko eh. Akala ko naka-play siya pero hindi pala. Pero anyway, at least napansin ko naman siya and naihabol natin tong remaining colors. Ganyan lang din yung inspiration na sinend sa atin ng customer. Parang pang Pride Month daw. Kasi nasa LGBT community ang celebrant natin. So, ginaya lang natin siya.
And wala na tayong ibang details na nilagay kasi nga makulay na siya. Magiging OA na siya kapag nagdagdag na tayo ng ibang details. So, gumamit lang ako ng spatula para mapakinis yung pinaka-colors natin. And then, syempre, hindi natin makakalimutan ang dedication na pinapalagay ni customer. Hindi ko pa rin napaperfect yung paglalettering sa cake, pero at least nakikita ko na yung improvement niya na mas malinis na siyang tingnan compared sa before. At ito na ang final result niya. O, diba? Ang shallow din nitong cake na ito. Dito naman tayo sa third cake natin. Bali, ang request ni customer is vector art. Although, hindi ko first time gumawa ng vector art, pero itong cake na ito, hindi talaga ako na-satisfied sa gawa ko. Nung dinodrawing ko pa lang siya using toothpick, okay pa siya. Actually, tuwang-tuwa na ako ng mga time na to kasi, ayun nga, pagka na-drawing ko na kasi yung image dun sa cake using toothpick, madali na lang siya kasi babakasin lang na siya ng icing. Pero nung lalagyan ko na siya ng icing, habang tumatagal, parang para sa akin hindi siya maganda. Parang ang kalat niyang tingnan. Pero syempre ginawan ko pa rin ito ng paraan para maging presentable naman siya. Ayaw naman kasi din nagre-release ng cake nang hindi ako nasasatisfied sa gawa ko kasi may paniniwala ako na kung ako mismo hindi ako satisfied sa gawa ko, what more ang customer ko, di ba? Pero nung sinend ko naman din yung picture ng cake sa customer, is natuwa naman siya and wala naman tayong negative feedback na na-receive. Kaya okay na din tayo. Lalo na kapag kaalam natin na happy naman ang customer natin. Pero syempre, next time, gusto ko kapag may order ulit ako ng vector art is mas better and mas maganda. Although alam ko naman sa sarili ko na hindi ako talaga artist when it comes to vector art. Hindi ko siya forte. Pero syempre, di ba, gusto pa rin natin siya kahit papaano ma-practice para naman in the future, mas maganda yung maire-release natin na vector arts. Lagi naman ako nagsiset ng expectation sa mga customer about vector arts and sinasend ko sa kanila yung mga previews na gawa ko para alam nila kung ano yung i-expect nila. Kasi merong mga bakers na sobrang galing talaga mag-drawing sa cake. Hindi pa po ako ganon. Kaya, ayun. Okay naman sa mga customers natin. Kaya, okay na rin. Ito na lang muna for today's video. Pagpasensyahan nyo na ang boses ko dahil malat na po talaga ako. Ito na ang final result niya. That's it for today. Bye!